Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan po natin ang isang series story na sana ay may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyong mga puso. Ito ay pinamagatang Tragic Love. Isang binata ang pumasok bilang NBA agent para mahanap ang dating babae niyang kalaro na matagal na niyang minamahal. Sa pagkakataong ito ay napanood niya sa isang television ang isang kidnap case na suot din ang parehong kwintas ng kanyang kababata na nawawala 18 years ago. Sapat na bang katibayan ang kwintas para masigurado niyang ang dalagang ito at ang batang kalaro niya ay iisa? Pero bago natin simulan ang ating istorya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Masayang-masaya si JP habang pinapainom ng gatas ng kaniyang anak. Napakaamo ng mukha ng bata. At kita dito ang pagiging isang mondragon. Bata pa lang ay halata na ang pagkalalaki nito. Ayaw bitiwan ng dedehan. Matigas ito dahil isa siyang mondragon. At manang-mana naman sa aruganteng ama. Pabirong sabi sa kanya ng asawa niyang si Joyce. Pinainit ng babaeng ito ang kanyang gabi. Pinaliligaya ang kanyang mga araw. At ngayon ay binigyan siya nito ng isang anak na lalaki. Maligaya si JP na sa wakas ay nagkatuluyan sila ni Joyce. Na ito ang napang-asawa niya. Finally, kanyang-kanya na si Joyce. Kasama nila sa bahay na yon ang mga magulang ni JP. Si Don Villamore at Doña Hermie. Pati na din ang kapatid ni Joyce na si Vincent. Tahimik itong nakatingin sa TV screen habang nainom ng wine at tila may iniisip. Tall, dark, and handsome. Sobrang seryoso nito at bihira itong ngumiti. Naroon lamang ito ngayon para dalawin ng kapatid. Ang bahay ni na Joyce at Vincent ay nasa loob ng Hacienda Mondragon. Dahil naipatalo ng ama nila sa sugal ang kanilang hacienda kay JP Mondragon, na naging dahilan ng matagal na galit ni Joyce sa lalaki. Ngunit dahil sa pagmamahal nila sa isa't isa, naayos din ang lahat. Ibinalik naman ni JP sa magkapatid ang dating pag-aari ng mga ito. Wala naman siyang interes talaga dito. Hindi na malipad ng uwak ang lawak ng lupain ng mga Mondragon. Kinuha lamang niya ito para turuan ng leksyon ang ama ni Joyce para iwasang ipustang muli ng matanda ang nasabing lupain sa ibang makakalaban pa sa sugal. Naiwang mag-isa sa kanilang bahay si Vincent nang ikasal sina JP at Joyce. Naglagay ng alak si Vincent sa wine glass nito kaya tumalikod ito sa telebisyon. May dalagitang katulong na pumasok at sinabing handa na ang pananghalian. Kiming sumulyap si Vincent. Habulin ng babae ang gwapong NBA agent. Makisig ito at lalaking lalaki. Tumayo na si Doña Hermie para isara ang TV, pero natigilan ito. Nakita niya sa TV ang newscaster na nagbabalita tungkol sa kidnapping na nangyari sa isang beach resort sa Batangas, kung saan dinukot at ginawang hostage ang isang magandang commercial model na nagkaroon doon ng bagong launch ng isang produkto. Doña Hermie, wag mo muna niyong patayin ang TV. Utos ni Vincent. Tulad ni Doña Hermie, nakuha na nagbabalita ang atensyon nito. Ang latest report ngayon ay tungkol kay Ella Hugo, isang kidnapping ang naganap malapit sa beach ng Nasugbo. Talagang ang daming kidnapping ngayon, nasabi ni Doña Hermie. Nagpatuloy ang pagbabalita. Sumalakay ang 10 na gunmen at tinangkang paslangin ang governor. Ngunit nabigo ang mga assassins. Ang bodyguard nito ang tinamaan. Ngunit sa pagtakas ng mga salarin, ginawang panangga nila ang modelong si Ella Hugo at isinama sa pagtakas. Wala pang balita tungkol sa magandang modelo sa loob ng 24 hours at nabigo ang lahat na makita ito. Nag-flash sa TV screen ang isang picture ni Ella Hugo. Tall, slim, and graceful. Her face was heart-shaped and her brows arched delicately over long lash eyes. May lungkot sa mga mata ng dalaga.
Mahaba ang maitim na buhok nito. But there was something wild about her, na tila out of place sa mundo ng commercial modeling. Matiim na pinagmasdan ni Vince ang mukha ng kidnap victim. Nabahala siya nang makita ito. Nagtataka siya dahil bigla siya nag-alala para dito. How she is now and where. Inilapag ni Vincent ng padabog ang hawak na kupitan ng alak sa counter ng minibar. Napalingon sa kanya si Doña Hermie at Don Villamore. Alam ng mga ito ang hatred ng lalaki sa mga kidnappers at sa terorismo. Tumingin sila muli sa TV. Nanlamig ang katawan ni Vincent nang maisip nito na nire-rape ng mga kidnappers ang magandang modelo na yon. At pagkatapos ay papatayin nito kapag hindi natubos ng tamang halaga. Naningkit ang mga mata ng lalaki. Hindi na dapat niyang isipin ang kidnap victim. Pinilit niyang ipagwalang bahala ito na parang hindi nakita ang lahat. Sayang siya. Baka napatay na din siya. Nasabi na lamang ng lalaki at muli siyang uminom ng alak. Diyos ko, wag naman sana. Bulong ni Doña Hermie. Isa ring fashion model ito nung kabataan. Hanggang sa mapang-asawa ng milyonaryong si Don Villamore. Kaya ang anumang balita mula sa fashion world ay interesting para sa magandang ginang. Sinusubaybayan nito ang balita tungkol kay Ella Hugo. Bakit kasi sa mga alanganing lugar nagpupuntang babaeng yun? Paninisi ni Diego. Delikadong magdidikit sa mga politiko dahil maraming kaaway ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng news report sa mga pangyayari tungkol sa kidnapping, ay ang dalawa na lang ang nanonood. Umalis na si Don Villamore. Lumabas na sa kainan ng iba. Maraming ipinakitang mga larawan ni Ella Hugo. Pati mga newspaper clippings ng mga naging pagmamodel nito. She's almost perfect. Sabi ni Doña Hermie. Napakagandang bata. And then, biglang natigilan ang babae at halos idikit nito ang muka sa telebisyon. Natakpan nitong bigla ang bibig. Oh no! It cannot be! Anito sa basag na tinig. Hindi maaari ito. Hindi pwede. Lumapit si Vincent sa ginang. Putlang-putla si Doña Hermie na parang nakakita ng multo. Tumingin sa larawan sa TV si Vincent at may umalarma sa isipan nito. Ipinakita sa screen ang enlargement ng isang kwintas na palaging suot ni Ella Hugo. Ang kwintas nakaparehong kapareho ng ipinagawa ni Doña Hermie para kay Abby. Nanlaki ang mga mata ni Doña Hermie. Nanikip ang dibdib nito. Humawak ang ginang sa kamay ni Vincent. Abby! Ang anak ko! Doña Hermie, anong nangyayari sa inyo? Iligtas mo siya, Vincent. Siya si Abby. Siya ang baby ko. Sumaklolo sa asawa si Don Villamore na namumutla na din. Hermie, nakidnap ang anak nating si Abby 18 years ago at hindi na natagpuan. Kailangang tanggapin na natin na wala na ito. Hindi. Ayan siya. Si Ella Hugo ay si Abby. Nararamdaman ko ito bilang ina. At tingnan niyo ang pendant ng kwintas niya. Pareho ng suot noon ni Abby nung madukot siya. Baka magkahuwig lamang, Hermie. Ano? At nagkataong nagpagawa rin si Ella na yan ng kapareho na pinagawa ko para kay Abby? Hindi. Kilala ko ang disenyo. Eksakto ang itsura nito sa pendant na suot ni Abby noon. Napatingin si Don Villamore kay Vincent, ngunit tila hindi na ito napansin ng alagad ng batas. Nakatingin pa rin ang binata sa telebisyon. Matiim na pinag-aralan ang lahat ng larawang ipinakita tungkol kay Ella Hugo. Muling naging alerto ang isipan ni Vincent. Matagal nang alam ng lalaki na hindi nito dapat ipinagwalang bahala ang alarmang ito. Naging makabuluhan sa kanya ang kanyang trabaho. Napatunayan ni Vincent na sa trabaho niya bilang NBI agent, nakasalalay ang buhay sa isang uri ng sixth sense na walang kinalaman sa katwiran. Namamatay o nabubuhay ang isang alagad ng batas sa mumunting babalang na darama. Umiikot ang isipan ni Vincent.
Abby, posible ba to? After all these years? Abby Mondragon, nag-iisang anak na babae nina Don Villamore at Doña Hermie. 5 taong gulang lamang nang kidnapin nito. Ang kulay ng balat ng babae sa TV ay katulad ng kay Abby at pareho sila ng edad. Napakaganda nito. Si Doña Hermie ay isa ding tanyag na fashion model bago nito tinalikuran ang karir para magpakasal kay Don Villamore. May kapatid si Doña Hermie na naging movie star, although hindi nagtagal ito sa daigdig ng pelikula. At tila nagkakahawig ni Ella Hugo ang naging artistang si Maria Fernandez. Maaaring coincidence lamang ang lahat, pero naniniwala si Vincent sa mga ganong pakiramdam at ang nararamdaman ni Doña Hermie bilang ina. Matalinong babae si Doña Hermie at hindi ito hysterical woman. Hanggang sa mga sandaling ito, si Vincent ay naniniwala noon na wala na talaga si Abby. Kasalanan niya na nawala ang bata. Tinuturuan niya itong sumakay sa kabayo sa hasyenda ng Mondragon nang dumating ang 10 na sandatahang mga lalaki at kinuha ang bata. 10 years old lamang noon si Vincent, ngunit lumaban siyang parang tigre para hindi madala si Abby. Ngunit sa bandang huli, dahil sa dami ng kalaban, nagtulong-tulong, nagawa ng mga ito na gulpihin ng gusto si Vincent hanggang sa mawalan ng malay. Ngunit pinaghinalaan pa siyang kasabwat ng mga kidnappers ng mga pulis at pansamantalang ikinulong si Vincent. Pero gumawa ng paraan ang pamilyang Mondragon para mailabas ito dahil naniniwala ang mga ito na hindi magagawa ni Vincent ang ibinibintang sa kanya. Halos sa hasyenda na lumaki ang lalaki at kilala ito sa pagiging mabait. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Nagsundalo siya para takasan ang kanyang pagka-guilty at para matuto siyang maging matigas to handle himself in any situation. Pagkatapos, nang makapagtapos siya ng law course, naging NBA agent siya. Pero hindi siya nagtagal sa NBI. Umuwi si Vincent sa hasyenda ng Mondragon and since then, napakaraming kidnap victims ang nailigtas ng lalaki. At tuwing may naililigtas siya, pakiramdam niya si Abby ang nililigtas niya, na sana nga nailigtas niya noon. Palagi niyang napapanaginipan ang pangyayaring yon. At talagang inuusig ang konsensya niya. Siya ang may kasalanan kung bakit nawala si Abby. Kasalanan niya. Pinagmasdang mabuti ni Vincent ang isa pang clip kung saan ipinakikitang naglalakad sa catwalk si Ella Hugo. Seryosong-seryoso ang lalaki at tila nag-matured bigla ito beyond his 30 years by the bitter experience of his life. Kung ang commercial model na nasa TV ay hindi si Ella Hugo, kung may kaunting chance na ito nga si Abby, kailangan niyang iligtas ang babae. Napahinga ng malalim si Vincent. Ayaw sana niyang lumakad. Maaaring lumalambot na siya. Kamakailan lamang, nagiging ayos ang buhay niya. Ngayong maligaya na si Joyce bilang asawa ni JP. Ngayong may pamangkin na siya na mapag-aaliwan. Nagsawa na si Vincent sa pakikipaglaban sa mga kriminal. May mga images and impressions na sumigid sa isip niya. Putukan, madilim na gubat, malamok na tulugan, ulan, araw, and all the rough elements na nakakasagupa sa pakikipaglaban. Maraming mga NPA ngayon sa Batangas at iba-ibang grupo ng masasamang loob na nagpapanggap ng mga miyembro ng kilusan, pero hindi naman. Galit ang mga ito sa mga nasa panig ng batas. Parang pagpapatiwakal ang pagpunta sa kuta ng mga terorista na nag-iisa. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng Tragic Love. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.